Mga kapuso, ilang oras na lang bago ang Noche Buena. Kaya naman nagtungo si Kuya Kim sa tinaguriang culinary capital ng bansa para bisitahin ang isang Kapampangan cuisine icon. Anong putahe kaya ang kanilang ihahanda na perfect sa handaan? Kuya Kim, ano na? Ngayong bisperas ng Pasko, ihahain ang pinakainabangang hapunan sa buong taon, ang Noche Buena. Kuya Kim, bago paghahatang gabi pinagsasaliwad ang Noche Buena. Kuya Kim, ano na? Ang Noche Buena na nangangahulugang Good Night sa Spanish ay isang tradisyon na pinamana sa atin ng mga Kastila. Bawat pamilya may kanya-kanyang paraan para ipagdiwang ito. Pero ang tila na kasanayan, pinagsasaluhan ito bago maghating gabi o kapag maghating gabi na bilang pagsalubong sa Pasko. Saan naman kaya masarap ang Noche Buena? Marahil dito sa probinsya na tila nakadikit na sa kanilang kultura ang Kapaskuhan at masasarap na handaan. Tara at mangantana sa Pampanga. Nakamakailan lang, kinilala ng Senado bilang culinary capital ng Pilipinas. Nandito tayo sa Mexico, Pampanga ngayon. Hinahanap natin ang bahay ng isa sa mga icons ng Kapampangan cuisine, si Aching Lilian Romeo. Saan po ba nakatira si Aching? Yan po sa Arab. Dito sa harap. Natikman niyo na po ba yung pagkain niya? Opo, masarap. Aching Lilian! Yes. Ay, Merry Christmas po. Same to you. Ano po pinakamasarap ihanda sa darating na Noche Buena base po sa experience niyo dito po sa Pampanga? Putserong Pasko. Ang sahog ng Paskong Putsero, Paskong Pasko, hindi tinipid. Meron ka ng baka, may manok ka, may baboy ka pa. Ilan taon na po kayo? Naku, 42 42 lang. times, Ah, 42 times 2. so 84 na kayo. Ay, mukha po kayong 42 lamang. Thank you po. O simulan po natin. Gusto ko pong makita paano po natin gagawin. Bakit po natin inunang baka? Medyo matigas po kasi po. Uunahin po natin yung matigas at pinakahuli yung malambot. Yun. At ang pinakahuli po natin lalagay ay manok. At panghuli, ang mga gulay. Di po ba putsero yung nakasakay po ng kabayo palagi? Putsero. Kutsero po. At ng kubulo, ready to serve na Paskong Putsero. Tikman po natin. Pagkasarap talaga, yung pinaghalo-halong lasa ng lahat ng sahog, patitikman mo doon sa sabaw. Kaunting alat, kaunting asim, at kaunting tamis. Kanyaman na. Ang Pampanga kasi, 1571 pa lang, no, pinuntahan na ng mga Agustinong misyonero. Nagtayo na napakaraming mga simbahan doon. Kilala sila sa pagluluto ng mga kilalang masasarap na pagkain at marami doon ay nakikita lamang talaga sa Pampanga. Maganda talagang aginaldo na makilala bilang culinary capital of the Philippines. Mas lalong gaganahan ang mga turista na pumunta sa Pampanga. Isa pong malaking karangalan na makasama natin ngayon ang icon ng Kapampangan cuisine at Ching Lilian. Ito po si Kuya Kim, bobati ng masayang Pasko, masaplalang Bayong Banwa. Same to you. Ngayong pinagdiriwang natin ang Pasko, si Kuya Kim merong regalo. Ano pa? Di trivia tungkol sa espesyal na araw na ito mula New York sa Amerika. Kuya Kim, ano na? Merry Christmas, mga kapuso! Kamusta ang inyong Pasko? Paano nyo pinagdiriwang ito? Ako, sineselebrate ko ito dito sa New York City, sa Amerika kasamang aking pamilya. Isang espesyal na biyahe para sa isang napaka-espesyal na okasyon. Sa araw kasing ito, pinagdiriwang ng buong mundo ang kaarawan ni Jesucristo. Kuya Kim, ilang taon na ba ngayon si Jesus? Kuya Kim, ano na? Hindi nakasaad sa Biblia ang eksaktong taon kung kailan pinanganak si Jesus Christ. Pero ayon sa pag-aaral ng ilang mga dalubhasa, tinatansya na pinanganak siya sa pagitan ng 6 at 4 BC. At bakit naman December 25 natin sineselebrate ang Kapaskuhan? Wala rin sa Bible ang eksaktong date. Pero ito isang simbolikong representasyon na sinimulan ng Catholic Church. Merong iba't ibang posibleng pinagmulan kung bakit natin ito pinagdiriwang tuwing December 25. Ang Roman Christian historian na si Sextus Julius Africanus, tinakda ang conception ni Jesus noong Marso 25. Pagkatapos ng 9 na buwan sa sinapupunan ng kanyang ina, magreresulta ng kapanganakan sa December 25. Noong 3rd century naman, pinagdiriwang ng Roman Empire tuwing December 25 ang rebirth ng The Unconquered Son. Formal na nga pinagdiriwang ng simbahan ng Pasko tuwing December 25 noong taong 336, noong panahon ni Emperor Constantine.
Mula dito sa napakalamig na New York City, ito po si Kuya Kim kasama ng kanyang pamilya at babati sa inyo ng Merry, Merry, Merry Christmas. Nabalot ng saya at kilig ang Christmas party ng isang klase sa Pangasinan. Ang regalo kasi sa isang estudyante, hindi mug o yung frame, kundi ang kanyang crush. Yan at ang history ng pagbabalot ng mga regalo, ibabahagi ni Kuya Kim. Kuya Kim, ano na? Nakapag-unwrap na ba ang lahat ng natanggap na regalo ngayong Pasko? Ang estudyanteng ito mula San Quintin, Pangasinan, abay, oo. Paano ba naman ang natanggap na regalo ni Hana sa kanilang Christmas party? Walang iba kundi ang kanyang crush na si Prince. Na binalot pa ng gift wrapper from head to toe. Sinulat ko po sa wishlist ko. Wala pa akong binanggit na pangalan. Ang sinabi ko lang po siya. Oh my God! Inisip po nila na ibalot po nila ako. Okay lang naman po. Nagulat po ako kasi hindi ko po ina-expect na ibibigay po talaga nila yung joke ko po sa wishlist ko. Hindi ko po ini-expect na magiging viral po kami. Pero paglilinaw nila, katuwaan lang daw ito. Hindi ko po ina-expect. Pero I'm happy naman po. Kuya Kim, bakit nga ba nakasanayan nating ibalot sa gift wrapper ang mga regalo? Kuya Kim, ano na? Maliban sa pinoprotektahan nitong regalo, ang pag-gift wrap nakakadagdag ng sorpresa at kasiyahan para sa tatanggap nito. Katunayan, ayon sa isang pag-aaral sa isang universidad sa Texas sa Amerika, napag-alaman na mas pinapahalagahan daw ang mga nakabalot na regalo kumpara sa mga hindi. Alam niyo ba na pinakaunang wrapping paper ay nadokumento sa Southern Song Dynasty sa China? Ang mga monetary gifts kasi noon ay binabalot sa papel na parang sobre na kung tawagin, qipaw. Ang mga Japanese naman may traditional na tela na ginagamit bilang gift wrapper. Ito ang furoshiki na mas eco-friendly daw kumpara sa wrapping paper. Ang nagpauso naman ng mga gift wrapper na may iba't ibang disenyo na ginagamit natin ngayon ang magkapatid na Rolly at Joyce Hall na nagmamay-ari ng isang stationery store noong 1917. Ang halaga ng regalo di nasusukat sa gara ng pinambalot dito dahil it's the thought that counts. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mainit na pinag-uusapan ngayon ng Metro Manila Film Festival entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na Green Bones. Maliban sa husay ng mga gumanap, marami rin ang napaiyak at nakabag sa kwento nito. Pero paano nga ba nagiging berde ang buto ng tao at ano ang sinisimbolo nito? Base sa paniniwala ng ilan. Kuya Kim, ano na? Sa dinami-dami ng gamit sa tahanan ni Jessica sa Caloocan, ito ang kanyang pinaka-iniingat-ingatan. Ang turing niya rito, kayamanan. Pero hindi ito alahas o anumang mamahaling kagamitan, kundi mga piraso ng buto ng yumao niyang ama na si Janice, na imbis na puti, kulay berde. Ang tawag dito, green bone. Nagulat po talaga kami. Hindi po namin alam paano nagkaroon ng green si Papa, ganun. Ang ama, isa raw magiting na sundalo. Lahat parang pinasok ni Papa para masustentuhan po yung pangangailangan po namin. Pero taong 2019, pumanaw ito dahil sa sakit sa bato. Nang i-cremate ang mga labi nito, dito na raw nila nadiskubre ang ilang piraso ng buto ni Janice, kulay berde. At dahil rare o bibihira daw ito, Kinip talaga namin siya sa drawer na lang po. pero ano nga ba ang ibig sabihin kung ang labi ng isang yumao nakitaan ng berdeng buto? Kuya Kim, ano na? Ayon sa paniniwala, kung may mahanap na green bone sa labi ng isang yumao, ibig sabihin nito, mabuti siyang tao. Ang mga naulila ni Janice, hindi na raw nagulat dito. Nung nabubuhay pa kasi si Janice, hulog ng langit daw siya sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Naalala ko po, kahit ano pong pwedeng mabigay ni Papa, talagang ibibigay niya po. Hanggat kaya niyang tumutulong po siya. Ang paniniwalang ito tungkol sa green bones, ang siya ring tema ng pinag-uusapan ngayong pelikula ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Natampok sa 50th Metro Manila Film Festival, ang Green Bones, na pinagbibidahan ni Kapuso actors Dennis Trillo at Ruru Madrid. Samantala,
Dahil may paniniwala na rin na ang mga green bones may dalang swerte, ganun na lang daw kung ingatan ni Jessica ang mga iniwan sa kanila ng ama. Dala-dala na namin siya. May taong dumating sa amin na nakakatulong talaga siya sa amin. Pero kung sa punto de vista naman ng science sa pag-uusapan, may iba't ibang dahilan kung bakit nagiging berde ang bahagi ng isang buto ng tao. Ang matagal na pagkadikit ng buto sa mga bagay na gawa sa copper, tulad ng mga ornaments at accessories, ay maaari din magdulot ng ganitong kulay. O di kaya dahil sa contact sa tetracycline o chromium oxide sa component naman ng antibiotics. Yung pagtitake mo nito, pwede ka kasi magkaroon ng discoloration ng kanyang teeth, yung kanyang bone, no? May mga environmental factors. Once na na-expose siya sa mga ibang elements like mga metals gaya ng mga copper or kaya mga bronze, no? Pwede talaga ito magkaroon din ng mga green bones. Ang mga green bone ni Janice, magsisilbing paalala na kahit nalubisan na siya, mananatiling buhay ang kabutihan sa puso ng kanyang mga naulila. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Viral po kamakailan ang pag-uga ng tulay sa pagitan ng Biliran at Leyte. Bakit ito tila umaalon at ligtas pa kayang daanan? Kuya Kim, ano na? Tatawid ka pa ba kung ang tulay na iyong dapat nadadaanan is tulang umaalon? Ito ang pangamban sa Biliran Bridge. Na-videohan kasi sa linggong ito ang di pangkaraniwang pag-uga ng nasabing tulay. Ayon sa Biliran District Engineering Office, normal naman daw sa mga steel bridge gaya ng Biliran Bridge na umuga o gumalaw. It has internal or external forces like for example, yung wind at saka yung mga moving loads natin. Pag fix yan, ang mangyari, magkakrack yung ating mga simento. Pero matapos ang sinagawa nilang inspeksyon, may mga bridge component tayo na nagkaroon ng corrosion at saka yung tinatawag natin ng mga joint or mga bolt na nag-loosen dahil din sa mga moving loads. ang tanong, ligtas nga bang tawiran ang mistulang umaalong tulay? Kuya Kim, ano na? Ang pinakaunang mga tulay sa kasaysayan, gawa sa mga natural na struktura, gaya ng mga malalaking bato o natumbang kahoy. Pero ang pinakaunang mga tala ng paggawa ng mga tulay ay maaaring itrace sa Babylon noong pang 4000 BC. Ang tinuturing naman na pinakaunang tulay na nakatindig sa hanggang ngayon, ang Kazarma Bridge o Arkadiko Bridge sa Greece na ginawa pa noong 1300 BC. Samantala, matapos ang sinagawang inspeksyon sa Biliran Bridge, safe yung bridge natin sa mga dumadaan ng mga tao na mga hanggang 5 tons lang muna. Yung ating mga heavy vehicles, they are not allowed to pass muna sa bridge. at para pansamantalang makatawid ang mga sasakyan na higit 5 tonelada ang bigat habang inaayos ang tulay, lahat ng mga heavy equipment isinakay sa barge papunta sa kabila. ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.